Linda, ayan o. Actually, kanina pa po ako nandito. Hindi lang Oh, yata so, ako napansin. ay, sorry po. It's okay, okay lang po. Ayos lang po. Maraming maraming salamat po. Amazing morning to everyone. Okay lang po ba? Patype na lang po kung mga taga saan ba ang Team Conquerors, yung mga nandito, no? Patype na lang. Watching from kung taga saan po. Ay, wow, grabe, no? Mga international pala tong mga to, no? May California, may Canada, may Bohol, or Virginia. Ayan, Nueva Ecija. So napakadami no, oy from Marikina, kapitbahay no. Ayan, ako naman from LA. Hindi po sa sa USA, Lower Antipolo. Medyo malapit sa Marikina. Ayan, may mga taga Ilocos Norte, San Mateo. Ayan, amazing, amazing, amazing morning everyone. Nakakatuwa naman no kasi ang aga-aga pa ngayon here in the Philippines and buhay na buhay po ang lahat. I believe it's around 8 p.m. gabi ngayon, no? Sa mga nasa US naman, no? Talagang international po tayo. So, ayan, thank you so much po sa lahat ng nagta-type kung taga saan ba sila. So, hindi ko na po papatagalin, no? Let me share my screen para makapagpakilala po ako. Sino ba tong nasa harap nyo na nagsasalita right now? Ayan, wait lang po, ah. Ayan, saglit lang. Na-close pala kanina ang aking Ayan. I hope nakikita na po yung screen ko, no? And I hope I'm loud and clear para sa lahat, no? So, pakilala lang po ako. Ayan, that is actually the name of my team, no? So, my name is Mentor Rach. Ayan. But my full name is Rachel Eugenie Francisco Palomo. I'm actually the founder of Dream Team 001. I'm currently an Emerald Elite Executive. Part na rin po tayo ng 5 Million Circle. And of course, travel and luxury incentive achiever. And ayan no, bagong-bago. Fresh na fresh pa po no, sports car achiever na rin po tayo. All glory to God no. Thank you so much po. And of course no, talagang no, gusto ko lang ding magpasalamat kay Mentor Naomi no, na isa sa very inspiring mentor. Ayan, isa sa mga idol mentor namin no. Kasama ko lang siya last Friday no mentor tama ba or last eto lang yata last Friday ayan nalito na sa date no so ayan. So ato po, ano ba yung background natin, no? So actually po, nung time po na fresh graduate ako, I wasn't able to hindi ako nakapag-part-time. Yung iba kasi may mga yung habang nag-aaral nagpa-part-time, no? So ako wala akong work experience. Dahil doon, after ko graduate, ang nangyari po, nung nag-a-apply na ako, ang tinatanong sa akin is kung may work experience daw ba ako. 'Di ba usually yun yung nire-require? Tapos gusto ko sabihin, kaya nga po ako nag-a-apply para magkaroon ng work experience. Tama ba? Ang ironic, no? Kaya ka nga nag-a-apply, gusto mong magka-work experience. And dahil dyan, dahil wala po tayong work experience, sobrang baba po nung naging offer sa akin. So I was only offered, I think, less than 10,000. 'Di ba? Parang 7,000 something plus parang benefits. Basta ganun, less than 10,000. Kasi medyo natitaken advantage kapag natitake advantage ka, no? Kapag pag fresh grad, no? Feeling nila, oh, wala ka namang work experience. So akala ko dati, since graduate ako na scholar, akala ko dati after graduation, wow. Ayan, pero reality bites no, ang liit pala ng sahod. At dahil diyan, syempre no, hindi naman po talaga kakasya yung ganong sahod no. Kahit na sabihin yung previously, hindi din naman talagang nagtsatsaga ka lang. And that time, ang binabayaran ko sa dorm ko is 2,500. So isipin niyo po no, sa sahod ka 15 katapusan around 3,000. Ano pang matitira sa akin? Ipambabayad ko pa sa dorm yung kalahati no. So walang-wala po talaga. So ako po yung isa sa mga tinatawag na COD.com. Oh, alam niyo po ba 'yon? Oh, care of daddy, care of mommy. Pero ako mama papa. Ayan, hindi naman po kami galing sa mayaman na pamilya.
Pero dahil ang papa ko ay nag-a-abroad nung mga oras na yon, so nasusuportahan po ako, no? So sabi ko, ang nasa isip ko noon, kailangan mag-abroad din ako. Ayun. So nagtiyaga po akong magtrabaho kahit ang liit ng sahod kasi ang mindset ko ay magtatrabaho lang ako para may work experience. Kasi alam ko na yun pala yung kailangan, yun pala yung requirement. So sabi ko, pag may work experience na ako, mag-a-apply ako sa abroad. So naka-mindset talaga ako. So right after ko, nung sakto po, no, naka 2 years ako, nag-resign na ako. And then, nag-work ako as manager sa Singapore. No? So parang ang sarap pakinggan, no, nung mga time na yun, no, manager. Sabi ni mentor Naomi, I remember, no, sinasabi niya, no, yung mga manager, I really agree, no, ano lang, ang ganda pakinggan, pero ang totoo, wala namang money. Jer lang ang natira. So sa Singapore, meron naman po. Ayan. So medyo lumaki-laki naman yung sahod ko sa Singapore, 'di ba? Kumbaga, ano naman, na-offera naman tayo ng maganda-ganda, and then eventually, syempre, na-promote tayo, tumaas na rin naman talaga yung sahod namin. Yun nga lang, syempre, no, alam ko, ang daming mga nasa abroad dito. I'm sure makaka-relate kayo, no? Iba po kasi yung stress level pagdating sa abroad. I'm not sure kung sa Singapore lang, but I'm pretty sure, naririnig ko rin naman sa iba, no? Ganun din, sobrang stressful, no? Ibang-iba nung nag-work ako here in the Philippines as manager. Nung nasa Philippines, walang pera, pero ramdam mo, manager ka. Alam mo, may mga sumusunod sa'yo, may mga staff ka, may mga crew ka. Dito, iba po. Iba yung workload, iba yung stress, iba yung kinakaharap araw-araw. And I remember, no, there are times, no, na I have to work until 3 a.m. Imagine na, 3 a.m. And then, papasok po ako. Official work po ito kasi may meeting kami natatapos 3 a.m. dahil nasa managerial position ako. And then, papasok ako 5 a.m. Sa tingin nyo, may oras pa po bang matulog? Wala na. Pero hindi ka naman makareklamo. Bakit? Kasi andun ka to work. Yun yung tingin sa'yo ng mga boss mo. Nag-abroad ka, pumunta ka dito to work. Hindi po ako makareklamo. No? Wala akong reklamo. So, work, work, work talaga. So, doon ko naranasan, no, sabi ko, grabe, kahayod kalabaw. Doon ko rin naintindihan, sabi ko, kaya pala yung iba, sinasabi nila, no, sasabihin nila, alam mo, dugot pawis. yung nilaan ko dito. Sabi ko, ba't kaya dugot pawis, no? Kasi talagang bukod sa pagod ka, pawisan ka, alam mo why dugo? Kasi as in yung health mo, 'di ba? At the risk yung health mo. Bakit? Halos hindi ka na makakain on time, wala kang tulog, sobrang taas ng stress. So, ganun po siya, no? And ito yung pinakamatindi. Siyempre, pag nasa abroad, may kalaban tayo dyan eh. Ang kalaban dyan, homesick. Tama. So, syempre, pagod ka na, stress ka na, tapos homesick ka pa. Sobrang hirap. But then, nung mga oras na yan, single pa po kasi ako. So, na-enjoy ko siya. Yun nga lang, eto po, no, syempre, everything change kapag ka, ayan, motherhood na, 'di ba? Pag mother ka na, once na mommy ka na. So, syempre, eventually, magkakapamilya din naman, no? So, in my 6 years time na nag-work ako sa Singapore, no, so, okay lang naman ako, natiis ko po, no, napagtiyagaan ko. Kasi wala naman eh. Sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, babagsak ako, balik na naman ako sa magkanong halagang sahod. And kahit umuwi ako sa Philippines, kahit nasabihin mo na ang maging position ko dito, maging area manager or maging operations manager ako, magkano lang po yung sahod. Pero yung stress, mas mataas din, di ba? So wala, nagtiyaga lang din po ako. And challenge po, no, imagine, no, pag pregnant ka, you're pregnant and then you're still working, lalo na kung nasa operations ka, sobrang challenging po talaga. And then, nung time na preggy ako, syempre I decided na umuwi ng Philippines to give birth. Syempre, ang hirap pag nasa abroad, wala yung family mo. And that time, alam nyo ba, buntis pa ako, tinatawagan na ako ng boss ko. Sabi niya sa akin, kailan ka uuwi? Kasi nung mga oras na yon, yung workload ko, kami lang dalawa ng boss ko yung may access. Sabi ko, boss, buntis pa ako. O, 'di ba? So, nangyari po niyan, after 1 month,
kailangan ko na po ulit umalis. So imagine, cesarean, CS, tapos iiwan mo yung anak mo. Plus, hindi ka pa naman talaga fully recovered noon. Para sa mga mommies, no, na na-experience yung cesarean, CS din, no, hindi naman talaga ganong kadali na kumilos, no. Pero, again, wala akong choice. No? And, nung mga time na yan, no, syempre, ang ginawa ko po, after ko iwan yung anak ko, dinala ko na lang siya sa Singapore para at least nakakasama ko siya. Nung dinala ko siya sa Singapore, eto na po, isa sa mga turning point ko, no, is one time, yung anak ko habang natutulog, syempre pagtitimpla ko po yan ng gatas, no. Alam nyo, imbis na sa akin lumapit, alam nyo, gumapang siya papunta sa mama ko. Bakit? Kasi syempre mas kilala niya, mas malapit siya, yung scent siguro no hinahanap-hanap niya. So doon ko na-realize na lumalaki yung anak ko na hindi ko man lang pala, parang ano, lumalaki na hindi ako kilala as mommy, 'di ba? And doon ko na-realize na ang dami ko palang nami-miss na milestones niya. So para sa mga ano no, para sa mga OFW, para sa mga nasa abroad, lalo na yung mga malayo sa pamilya, nako I salute all of you kasi iba po ang sakripisyo na ginagawa no. And ganun din yung mga pamilyang naiiwan natin no kasi nagtitiis, nagtsatsaga rin sila no para lang talaga maitaguyod no. So ganun po yung naramdaman ko. Sabi ko, shucks, ang dami ko na palang nami-miss na milestone. No? Tapos, syempre napapaisip ako niyan. Sabi sa akin, may nagtanong, no? So, how do you spell love? Kayo ba? Paano ba i-spell ang love? So, ang alam natin, spelling ng love, L-O-V-E. Pero alam nyo, mga mentors, no? Sa isang bata, alam mo ba, they spell love. Ang love para sa kanila is T-I-M-E, oras, time. And that is something na wala ako. Bakit? Kasi kahit dinadala ko sila sa Singapore, kasama ko siya doon, let's say off day ko, no? Alam nyo, I will just post and smile for photos. Pero nakatutok sa cellphone. Dut-dut ng dut-dut. Bawat concern, no, trabaho, trabaho, trabaho. Ni wala kang quality time. 'Di ba? Wala talaga akong time nung mga oras na 'yan, no. Kaya nga sila na lang yung dinadala ko sa Singapore, no. So sabi ko, ano ba 'yan? Ganito na lang ba ng ganito? And then no, na-realize ko, no, sabi sa akin, pag daw sa trabaho, no, sa work natin, no, tingnan daw natin kung sino yung pinakamatagal sa trabaho natin. No, i-check mo daw. Sino ba yung matagal sa trabaho mo? Tapos, tingnan mo daw kung ano yung buhay na meron sila. No, i-check mo. Sabi ko, naku, yung mga katrabaho ko, sobrang stress yung buhay nila. No? Pero, etong mga mens, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kasi from less than 10,000 na salary sa Pilipinas, no, to having more than, ayan, no, kapag kinompute nyo po kasi, ano, nasa 100,000 plus talaga yung sahod. Sabi ko, paano kaya yun? Ang hirap namang bitawan, ang hirap ipagpalit. I remember si Mentor Naomi nga, no, parang 29,000 something, no? Hirap na hirap siyang bitawan. And she was, nag-work siya for 10 years dun sa company niya. Ako naman, 6 years. 'Di ba? So sa akin mas mahirap kasi 100 plus, 'di ba? So ang hirap bitawan. Kaso ayan na, 'di ba? Sabi nga, tingnan ko daw yung mga katrabaho ko, yung mga matatagal na. And then I realized, sabi ko, grabe yung mga katrabaho ko, yung mga boss ko, sobrang stressful ng buhay nila. 'Di ba? So, ibig sabihin, if I'm gonna stay at my work for the next 5 years, for the next 10 years, I will have the same lifestyle na meron sila. Yes, tataas ang sahod, pero hindi ko nakukuha yung quality of life na gusto ko, no? So, sabi nila, if you want to be successful, find someone na na-achieve na kung ano yung gusto mo. So, nung nakikita ko yung mga boss ko, nakikita ko yung matatagal na sa company, no? Sabi ko, parang hindi naman yata ganito yung buhay na gusto ko. So, napaisip po ako. So, although ang hirap iwan ng 100,000 plus na sahod, no? Sabi ko, hindi mababalik yung oras. So, what I did, nag-resign na po ako, and then nag-focus ako na um,
nag-focus ako, kasama ko yung anak ko. So that time we were actually traveling. And during that time, syempre wala na akong sweldo, no? Syempre nagtitingin-tingin din ako ng opportunity. Bakit? Kasi syempre sanay po tayo na may sahod. Hindi naman ako sanay na bibigyan ka, susuportahan ka lang, no? And that time, I was actually in Brunei. Nakita ko lang po ang I Am Worldwide through video, through YouTube of Mentor Peach Kapili. No? So nakita ko siya, sabi ko, uy, ang galing naman, totoo ba to? Sabi dito, 4 lang daw. Just for you bonus, pwede kong mabawi kung ano yung puhunan ko. O, ayan na. Pero nung mga time na yon, dahil nga po resigned na ako, wala po akong ganong kalaking pera. Alam nyo, na-realize ko, no, nakakahiya mang aminin. Sabi ko, shucks, ang tagal ko nag-work sa Singapore. Meron naman po, no? Meron namang naipon kahit papano. Pero, meron ka rin syempre ibang binabayaran, di ba? Umiikot din yung pera mo. And nung mga oras na yun, sabi ko, grabe, oh, wala akong, kumbaga, extra na ganong kalaki. Di ba? Nakakahiyang aminin kasi parang ang tagal mo nag-work tapos dapat magaan na sa'yo na bitawan yung 100,000. Let's say, platinum kasi ang ano ko po nun eh, no? Parang ang target ko, no? Dapat magaan na bitawan. Pero ang hirap, wala akong ganong pera. Doon ko na-realize na, shucks, wala pa rin pala ako talagang pera. So kung hindi ko gagawin, no? Kung hindi ako magde-decide na gumawa ng isang bagay na pwedeng magbago ang buhay ko, isa lang ang ibig sabihin nun. I will remain the same. Parehas lang kung ano yung meron ako. So what I did, tinawagan ko yung best friend ko. Pagtawag ko sa kanya, nangutang po ako. And my best friend was actually in USA. So buti na lang po, hindi siya nagtanong kung para saan. Sabi niya lang sa akin, it must be something really important. Kasi nagulat siya, nangungutang ako 100,000. Eh sa tagal po namin magkaibigan, wala po akong history na nangutang ako. So sabi ko lang sa kanya, basta ibabalik ko sa kanya yung pera. Pero syempre, no, ikaw, wala kang trabaho. Mangungutang ka ng 100,000. Sa tingin mo ba supportive ang mga nasa paligid mo? Syempre hindi. 'Di ba? Malamang negative. Malamang inaaway ka ng mga kapamilya mo. Bakit ka mangungutang? Eh wala ka naman ng trabaho. Saan mo kukunin yung pera mo? Sabi ko, basta. Gagawan ko yan ng paraan. Don't worry, hindi ako hihingi sa inyo. Wala kayong magiging problema. Mababawi ko yan. So, ang lakas ng loob, no? So, ang nangyari po niyan, nag-focus po ako saan? Nag-focus po tayo sa Just For You, no? So, focus ako noon. And that time, dahil nakapag Just For You tayo, nahit na rin natin yung Sapphire, no? So, nung oras na yan, no, ang kinita ko po is 180,000. So, utang ko po is 100,000. So, may pambayad na. Okay po ba? So, nung mga oras na yan, di ba, nasa Brunei po ako. Actually, umuwi na po ako ng Philippines niyan, no? Pag-uwi ko ng Philippines, doon ko palang nakita ang opisina ng I Am Worldwide, no? Kasi para sa akin, alam mo yung barley, dati na po kasing may mga naghahanap sa akin ng barley. So noon pa man, alam ko na very effective yung product. So ako, curious din ako. So nung mga time na yan, tsaka pa lang ako umuwi. So baliktad, no? Usually, di ba, itatry ko muna. Ako po, inavail ko talaga. Hinataw ko si IAM, nakapag-rank up tayo, and kumita. 'Di ba? Siyempre, kailangan mapatunayan ko na makakabayad ako. Otherwise, no, mag-aaway kami nung best friend ko and hindi ko kaya, 'di ba? So, kailangan talaga magkaroon ng income. So, ayan po, no, nakapag-rank up na rin tayo. And of course, no, nagkaroon din tayo ng leader. Pero hindi naman pala lahat positive. Grabe, yung akala kong positive, alam niyo ba, nung unang-unang beses ko siyang tinawagan, sabi niya sa akin, ako, hindi ako mag-join sa'yo. Sabi niya ganon. Ayoko niyang mga networking na yan, ganyan. Tapos, usap na naman kami, hindi, ikaw talaga yung gusto kong kasama dito sa sa negosyong to. Naku, ayaw talaga. No, yung mga tao akala mong magjo-join sa'yo, nako, napaka-negative. So what I did, umuwi ako ng Pilipinas, kinausap ko siya, pero di talaga ako pinapakinggan. Mga mens, minsan kailangan daanin sa kulit. Di ba? So pinuntahan ko siya, siguro 3 araw na sunod-sunod pinupuntahan ko siya. On the third day, siguro nakulitan na siya sa akin, sabi niya sa akin, ano ba yan?
So nagpa-present siya, pero wala, ayaw pa rin nung una. Sabi niya, di pa rin, ayaw pa rin, no? Before po ako umuwi, before ako sumakay sa kotse, sabi ko lang sa kanya, alam mo, kaya ko shinare sa'yo ang negosyong to kasi gusto kitang makasama sa business. It's either ikaw yung nasa taas or ikaw yung nasa baba. Kasi alam ko, lalaki yung team ko. And true enough, no, alam nyo, nung nag-join siya, isa siya sa my biggest team sa Sweden right now, si Mentor Christian Fortu. No? So sabi ko, grabe, no? Kasi pag nagpapakilala yan, lagi niya sinasabi, pinilit lang po ako. Ayan. And lagi niya sinasabi, buti na lang, nagpapilit ako. So, isa ka ba sa mga napilit lang? Sige nga, type I am. Baka isa ka sa napilit lang, no? Or isa ka ba sa kagaya ko na walang namilit, walang nag-convince, walang nag-refer, pero talaga gustong mag-join sa negosyo. Oh, ayan, no? And then, syempre, ito na, na-meet na natin yung mga BODs, no? Na-meet natin, sabi ko, grabe, ang babait ng mga BODs dito. Kung dati, alam niyo yung wala akong oras sa anak ko, no? Na-realize ko, no, dito talagang nabawi ko kasi exclusively breastfed yung aking bunso. And ayan, no, kasama ko po yung aking baby, no? Kasama ko siya sa mga events, sa mga mentoring. And sabi ko noon, sabi ko, grabe, no? Looking back, kung isasama ko yung anak ko sa trabaho ko, malamang po mapagalitan ako ng mga boss ko. Tama ba? Malamang mabigyan ako ng memo, 'di ba? Pero sa IAM, pwedeng-pwede. So pwede palang gawin yung negosyo, no? Talagang kahit na sabihin natin na anong background mo, magagawa mo pa rin pala yung negosyo. Pero syempre, 'di ba? Hindi naman laging up. Ayan. Actually, before po mag-pandemic, nagkaroon na rin tayo ng mga challenges. And I'm pretty sure yung mga mentors na matatagal na dito, no, na-encounter din ito. So, nung mga oras na yan, nagkaroon po kami ng attrition. No? So, na-attrition po yung grupo namin. And at the same time, syempre, nagkaroon ako ng financial challenges. Sabi ko, grabe naman. Sunod-sunod yung mga challenges na dumadating. Ito po ang pinakamatindi. Kasi, nung mga oras na yan, after a year, no, no, after few months, no, parang biglang nag-announce ng lockdown. Sabi ko, grabe naman, lockdown. Ano na ang gagawin ko? 'Di ba? So, syempre, very depressing nung mga panahon na yan, no? Kumbaga, parang prior lockdown, may financial challenges ka na, tapos mala-lockdown ka. So, anong gagawin mo? Utang-utang na po talaga kami. Grabe, ang laki na ng mga utang namin. Hindi na namin nababayaran yung mga bills, 'di ba? Tapos, nag-iisip ako, ano yung pwede naming gawin? And then that time, naalala ko po, bakit hindi kaya natin gawin ulit si I Am Worldwide? Kasi na-attrition na po ako eh, 'di ba? Nawala na yung mga grupo namin. So, naisip namin, bakit hindi natin gawin yung I Am Worldwide? Pero wala na, 'di ba? So, anong gagawin natin? Start tayo online, 'di ba? Mag-reach out tayo online. So, that was in 2020. Kaso, eto na po, mga mens. Kung kailan ginagawa na si I Am Worldwide, all of a sudden naman, nag-breakdown yung aking laptop. Bumigay po yung laptop. Sabi ko, okay lang, di bali, may cellphone naman ako, sa cellphone na lang. Eto na mga mentors. After 2 weeks, nag-breakdown din yung aking cellphone. Nasira. Sabi ko, grabe naman. Alam niyo mga mens, hindi po ako mahilig na mag-ask ng sign. Hindi ako mahilig na yung parang bigyan mo ako ng sign. Hindi ako ganun. Kasi minsan nalilito ako, minsan hindi ko alam, baka mamaya mali yung maging interpretation ko. Pero nung mga oras na to, alam nyo, pakiramdam ko, Lord, is this a sign na wag ko nang ituloy si I Am Worldwide? Kasi ang dami ko ng kumbaga dami ko ng challenges sa buhay. Tapos, nung akala ko gagawin ko si I Am, bigla naman po nasira laptop, nasira ang cellphone. So ano pong ibig sabihin nito? Ayaw mo ba akong patuloyin? Ayan, napatanong na ako noon, tinatanong ko na talaga. Pero sabi ni Lord, alam mo parang in my heart, sabi ko, shucks, ang dami kasing natutulungan ng barley. 'Di ba? Naawa po ako dun sa mga tao na umaasa sa barley. Sabi ko, sinong magpapadala ng barley sa kanila? No? So parang yun na lang yung gagawin ko kasi parang
parang di naman ako umi-income. Bakit? Kasi parang strong side yung mga nag-order nung una. Wala namang income, 'di ba? Tapos mga members, puro reorder. So wala rin income talaga. Sabi ko, kaso naaawa ako doon sa mga tao na natutulungan ng barley. So what I did, itinuloy ko lang po, no? Sabi ko, sige, tuloy na lang. Pikit mata, no? Talagang bumili tayo ng cellphone, ng laptop through credit card, pikit mata yung pagbili natin. And then eventually, ayan, lumakas po yung ating business talaga, no? Talagang nag-boom naman yung business natin, no? And then, ito po yung nakakatuwa, no? Habang nagbo-boom yung business natin, nung mga oras na yon, nagkaroon po kasi ng mga gadget incentive si I Am Worldwide. So we were able to achieve, no, yung cellphone, yung laptop. And eto po, no, actually, baka sabihin nyo, mentor, ang tagal na niyan, ba't kinikwento mo pa? Hindi ko po kasi itong makalimutan. Alam ko para sa iba, no, baka cellphone lang to, laptop lang to. Pero for someone like me, during that time, no, alam mo, sobrang laking bagay po yan sa akin, no. Doon ko kasi napatunayan na yung mga test mo pala, gagawing testimony ni Lord sa buhay mo. 'Di ba? So just imagine, no, walang laptop, walang cellphone. Ang akala ko sign ni Lord para stop ko na si I Am Worldwide, and yet pinalitan niya po top of the line Apple pa. 'Di ba? I can afford Apple naman nung time na nasa Singapore ako. Pero syempre, pag wala kang pera, 'di ba? Sobrang big deal sa akin 'yan. Grabe. Doon ko talaga, alam mo yun, talagang sabi ko, Lord, thank you so much. Salamat po sa wisdom. Salamat po sa courage na binigay niyo sa akin. No? Salamat po sa strength. Talagang malaking pasalamat ko, no? And yung mga oras na yan, ayan, naging isa na rin po tayo sa mga car achievers, no? And nung time na yan, nagkaroon tayo ng MGCS. So sabi ko, grabe, no? Yung dati akala mo pinapastop ka na gawin si I am, yung pala may magandang plano pala si Lord sa buhay natin, no? And dahil diyan, syempre nung nakapaglabas na tayo ng car, nagkaroon na rin, no? Sunod-sunod nagkaroon na rin ng mga car achievers under our team. So all glory to God, no? Lahat 'yan nangyari naman dahil kay Lord, no? So and of course, patuloy na nagkakaroon din ng mga achievers sa team natin. And bukod dyan, ayan no, ang isa sa maganda dyan, hindi lang po tayo yung kumikita ng milyon. Marami rin sa team natin, no? So yun yung napakaganda kasi hindi lang, kumbaga hindi lang po ako yung natulungan, no? Pati yung mga team members natin, natulungan din natin na kumita rin talaga through I Am Worldwide Business. And kung dati, inutang ko po yung pang-join natin, no? So eventually, nag-upgrade din po tayo sa Jade, no? Kung dati inuutang yung 100,000, grabe, pwede palang bumalik ng milyon through bonuses pa lang ni I Am Worldwide. So sabi ko, grabe, no? Sulit ba o sulit na sulit? Grabe, from 100,000 na utang, naging 1.4 through just for you and give me 5 bonus. And it doesn't stop there. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin po kasi ito po ay unlimited and no time frame. Tama ba? And of course, kumita na rin tayo, no? Naging part din tayo ng Millionaire Circle. And aside pa dyan, ayan, syempre, no, yung travel incentive, nakakatuwa, no? Kasi sa IAM, yung mga travel, libre. Alam mo yun, talagang pag pumunta ka, wala ka nang kailangang gastusin. Eh, yung malibre nga lang tayo ng food, di ba? Nakakatuwa na. How much more, no? Yung malibre ka ng travel. Di ba? So, sobrang saya. And aside pa dyan, ayan, so nakakuha din tayo ng incentive, no? At dahil diyan nagkaroon tayo naging free wheels incentive achiever tayo, no? At dahil diyan, ayan. Syempre, nakuha na po natin ang brand new Camaro. Ayan, 'di ba? So gusto niyo rin po ba na magkaroon ng sports car? Ayan, no? So sino po dito mga gusto rin magkaroon ng sports car? Sa totoo lang, no, mga mens, no? Ako po, never ko pong inisip na magkakaroon ako ng sports car. Kasi ako po ay isang commuter lang. Lumaki naman ako na wala naman kaming kotse, no? Jeep, tricycle, van. Feeling ko level up na kapag nakataxi. 'Di ba? So, nung time na nagkaroon kami ng kotse, alam yung masayang-masaya na ako, dream come true. Pero hindi po hinagap sa isip ko, no, na isang araw, pwede rin po pala akong magkaroon ng sports car. So, imagine, no? Grabe. Sabi ko, sa tagal ko nag-work, sa dami ng kakilala ko, wala naman po akong katrabaho na may sports car.
'Di ba? Kahit na yung mga malalaki ang sahod, wala naman pong nagkaroon ng sports car. Pero grabe dahil sa I Am Worldwide, no, ibang-iba yung pwedeng ipa-experience sa atin, no. And ito po, of course, this is not because of me, no? Ito naman po is all glory to God kaya meron tayo nito. Pero alam nyo ba mga mentors, no, na ito pala, lahat pala ng ito, no, lahat ng ipinapakita natin, no, meron palang sikreto. Meron palang susi. No? I'm sure alam na alam ito ng ano nyo, ng top mentor nyo. Ang tanong ko lang, ang tanong, alam nyo po ba kung ano yung sikreto or kung ano yung susi? Sige nga po, patype nga po. Kung sino ang nakakaalam, paano ba natin na-achieve yung mga ganyan, no? Baka ano, baka sinishare na sa'yo ng mentor mo or baka naman bago ka pa lang, hindi mo pa alam or baka hindi mo pa napakinggan. Sige nga po, baka po may makahula kung ano yung susi, no? So lahat pala ng meron tayo, no? Actually, ang susi pala niyan, no, is, ayan, rank up. Rank up is the key. Yan, no? So, yan pala ang naging susi sa kung ano man yung achievement na meron tayo, no? So, tayo po, ayan, nakapag-rank up na rin po tayo to Emerald. And of course, marami na rin sa team natin yung nakapag-rank up, no? Talagang sa ngayon, ang pinagpe-pray natin, kasi kung makita nyo, marami-rami na rin po tayong elite executive is magsabay. Magsabay yung left and right natin kasi minsan challenge talaga, hindi nagsasabay yung rank up, no? So, I believe, no, na may tinuturo pa sa akin si Lord. Siguro meron pa siyang gustong i-prepare pa tayo, no? So, I really believe na isang araw ibibigay rin sa atin. Kaya idol natin, no, si Mentor Naomi, no, na isa sa mga Diamond Elite Executive natin, no? So, I am next, Mentor, di ba? So, napaka-bless nyo kasi kayo, meron kayong diamond mentor, no? So, ayan. So, syempre, ito po, no, bakit ba dapat nag-rank up tayo? So, let me just share, no? Syempre, rank up tayo para magkaroon tayo ng higher commissions. Tama ba? Parang kanina, 'di ba? So, ako, may utang ako 100,000. Pero nung nag-rank up, 'di ba? Nagkaroon ng 180,000. So, ang laki po ng kinita. And then, syempre, tumataas po yung max out, yung income per week natin. Na-open din yung compensation. So, bakit na-open yung compensation? Paano, ano pong ibig sabihin ng more compensation? Kasi pag may rank tayo, syempre, nagkakaroon ka ng ULC. Tama ba? And then, syempre, sa team natin, nagkikreate yan ng momentum. At the same time, nakaka-create din tayo ng mga leaders, 'di ba? And of course, naa-align yung mga daily activities natin. Napapractice din natin yung delayed gratification. Bakit? Kasi minsan, lalo na yung mga may spillover, no? Yung iba kasi nahihirapang maglagay dun sa kabilang side, lalo na kapag malaki yung spillover. So, pagka ganito, syempre, pag rank up, kailangan kasi pantay. Meron kang left and meron kang right. So, at least, mapantay mo. And of course, ito na, no, syempre, nagiging incentive achiever tayo, nakwa-qualify tayo sa mga incentives natin, no? And ito, just one of the example, no? Again, alam nyo, napakarami nating mga millionaire mentors, no? Pagdating pa lang sa rebate. 'Di ba? And yan, syempre, kung wala tayong rank, kung di natin na-maintain yung rank natin, wala rin tayong kikitain sa ULC. So, ayan, no? Konting-konti na lang, pinagpe-pray natin na maging part na rin tayo ng Millionaire Circle ng uni level, no? Kasi isa yan sa mga nakakatuwa talaga. Imagine, no? Passive income. Hindi mo kailangang mag-talk, hindi mo kailangang mag-direct, pero pwede palang kumita, no? At kaya palang umabot ng milyon. So, hindi lang pala yung mga top mentors natin, no? Kayang-kaya rin pala, pwedeng-pwede rin pala na magkaroon tayo ng ganitong income. And ito pa, no, just a quick sharing, no, ano ba yung mga naging lessons natin along the way? Of course, no, during our journey, no, ito po yung talagang isa sa mga tumatak sa akin, no, na if you really wanted to grow, kailangan intentional ka. So, sa lahat pala ng gagawin natin, di ba, intentional tayo. So, example, may mga gusto tayong ma-achieve. We need to be intentional. So, paano yun? Siyempre, kailangan, no, alamin natin ano ba yung mga requirements. Alamin natin, kamustahin natin yung team natin. 'Di ba? Gusto mong gumaling mag-talk, gusto mong gumaling sa pagsasalita or makapag-close ng deal, kailangan intentional tayo na mag-grow. Okay?
So isa sa mga yan, ito yung pinakang importante, no? Syempre, kapag ka ganon, dapat yung mindset din natin tama. So intentional ka na i-shift yung mindset mo. Kasi sa negosyong ito, no, isa sa mga natutunan ko, no, na very important talaga, mindset is everything. Ito mga mentors, no, I hope everyone can participate, no? Sige po, tanong ko lang po. Ayan, sino ka ba dito? Ikaw ba si A or ikaw si B? Si A, pwede nga yung mga tao, ito yung mga nagsasabi na it may be difficult but it is possible. Yung mga nakikita, naku, mahirap yan pero sige, kaya yan. 'Di ba? Or ikaw ba si B na ang sasabihin mo, naku, siguro posible yan pero masyadong mahirap. Para sa kanila lang yan. Sila lang ang may kaya niyan. Oo. Oh. Si A, siya yung makakakita ng gain. Or ikaw ba si B na ang nakikita mo? Yung pain. Ikaw ba yung tipo na nakikita mo possibilities? O ang nakikita mo na lang puro problema? Puro challenges? 'Di ba? Ikaw ba yung tao na you make things happen or you just let things happen? So sige nga, sino ka ba dyan? Ayan no, nakita po natin no, napakadaming nagta-type ng letter A. So ayan no, congratulations no, kasi para sa mga nag-type ng letter A, kayo po yung tinatawag na may growth mindset. So, di ba ang ibig sabihin pag sinabing growth mindset na ito yung mga taong naniniwala, no, na yung kung ano man yung kakayanan na meron tayo, ano man yung talino na meron tayo, no, pwede palang ma-develop, pwedeng ma-practice, basta magtiyaga ka lang. Kaya pala, pwede pala, no? Whereas, ito naman, kanina si B, baka may iba pa dito, no, na nandun pa, ganun pa yung mindset, no? Ito yung mga tao na ang paniwala nila, hindi na pwedeng mabago yung kumbaga yung katalinuhan, yung galing, hindi na pwedeng ito yung mga taong nagsasabi na ano, ay sila lang 'yan. Sila lang kasi yung magaling, no? So mga mens, ito yung mga nagkakaroon ng self-limiting beliefs, no? Ito yung ang paniwala nila, yung incentive naman na nilabas para sa mga top mentors lang 'yan. 'Di ba? Yan namang ganitong rank para lang 'yan sa mga magagaling. Para lang 'yan sa may malalaking grupo. 'Di ba? Nagkakaroon ng self-limiting belief. So ito po no, may good news po. Ang good news po, hindi naman lahat may growth mindset agad. Marami sa atin nagsimula fixed mindset pa. Okay? Pero kaya po tayo may mga ganitong training, actually napaka-blessed natin, ang daming training sa I Am Worldwide and it's actually for free. Lahat tayo may access once na member na tayo, no? Ang maganda dyan, pwede palang i-shift ang mindset. Pwede pala na from having fixed mindset, magkaroon ka ng growth mindset. No? So kung sa ngayon, ang pakiramdam mo, nandun ka pa sa, ay, sila lang yung magkakaroon yan. Napakahirap naman ng mga nire-require. Sila lang, yung mga top lang ang magkakaroon ng ganyang resulta. 'Di ba? Mag-start ka na mag-shift. Pwede namang aralin. Okay po ba yon? No? Attend lang po tayo ng mga trainings. Napakaraming available trainings, no? And kung hindi pa rin, pwede kang magpatulong ka sa mentor mo. Again, mindset is everything. Kung sa isip mo, no, ngayon pa lang, sinasabi mo na hindi mo maa-achieve ang isang bagay, I tell you, hindi mo talaga yan maa-achieve. 'Di ba? Bakit? Kasi sa isip mo pa lang, tinuldukan mo na. So there's no way na ma-achieve mo talaga. It will be a challenge, no? Kasi sa'yo pa lang, sa sarili mo pa lang, tinapos mo na. Yun nga lang, tinapos mo na hindi ka magiging achiever. Versus sa someone na talagang pinaniwalaan mo, no, na maa-achieve ko rin to. No? So, maging ano po tayo, no? I-practice natin yung pagkakaroon ng growth mindset. Again, napapractice yan. And of course, sabi nga dito, no, learn the business fast. Kaya nga sabi ko po, napakaraming training. Huwag lang po nating kalimutan na mag-empty cap. Okay? Kasi marami po sa atin, lalo na no, kapag professional tayo, 'di ba? Yung iba sa atin, kunwari, ang background mo, boss ka kunwari, sa trabaho mo, sa profession mo, no? So feeling mo,
ay, ito yung effective, ito yung ganito. Or feeling mo kung ang mentor mo, kunwari ikaw, professional, tas yung mentor mo, estudyante. 'Di ba? Feeling mo mas magaling ka naman doon. Perhaps, mas magaling ka nga talaga. Pero dito sa industriya na ginagalawan natin, dito sa I Am Worldwide, kung yan ang mentor mo, matuto kang makinig. 'Di ba? Pakinggan natin yung mentor natin. I-empty natin yung cup natin para mas mabilis nating matutunan. I-embrace natin kung ano ba yung meron kay I Am Worldwide. 'Di ba? Kasi baka mamaya pang corporate pala yung approach na alam mo, 'di ba? Eh iba naman yung approach na tinuturo kay I Am. So i-practice natin kung ano yung mga tinuturo dito sa I Am Worldwide, no? So next, sabi nga dito, no, 'di ba sinasabi, practice makes perfect. Actually, practice makes progress. 'Di ba? And through that progress, you know what? It becomes permanent. Kaya sabi nila, no, hindi daw practice becomes perfect. Practice becomes permanent. Kasi we are what we repeatedly do. So kung practice ka ng practice, eventually, alam mo, sobrang makakasanayan mo na yan, yung confidence, andyan na, 'di ba? Sa totoo lang, no, sa maniwala kayo at hindi, sobrang mahiyain ko po noon. Kapag nasa isang event ako, actually matatagpuan ako sa isang lugar, hanggang sa natapos ang event, nandun lang din ako. Ni hindi po ako marunong mag-talk na ganito, ni hindi rin ako marunong mag-approach sa mga tao. Pero kapa-practice po natin, no, pwede palang matutunan. Pwede pala na matuto din tayo na makapag-share, 'di ba? Makapag-talk sa mga tao. So kahit na sobrang mahiyain, pwede rin pala, no, na ma-develop kung ano yung mga meron tayo. So next, ito po, no, tatandaan natin, no. Ito lang po reminder, no. So sa negosyo natin, as we practice along the way, ito, no, tandaan lang natin na every yes, every time may oo sa atin, it actually builds our business. Pero ito po, no, every time naman na may no, it builds you. Tayo yung nabibuild. Okay ba? Kaya huwag kang matakot pag practice. Huwag kang matakot. Kasi every time naman na may oo dyan, alam mo, ano yan, congratulations, lumalaki yung business mo, lumalaki yung team mo. Pero okay lang din. Hindi naman lahat mag-yes. Okay lang din kahit may no. Kasi it builds you. Ikaw naman yung mag-grow. No? So, kahit alin doon, it's a win-win situation. And ito po, no, talagang lagi ko tong ano, no, kumbaga, sa journey natin, sabi nga, no, syempre, hindi naman laging smooth sailing. Pero ito, lagi kong naalala, no, na lahat pala ng na-experience natin, no, like yung pag-feeling mo, ang gulo ng mga nangyayari, di ba? Parang sabay-sabay yung mga challenges. May message pala si Lord doon, no? Na yung test, pwede palang maging testimony. Yung trial, isang araw, pwede ka palang maging triumphant. And from being a victim, no, pwede pala yung maging victor, maging victory, no? So sabi ko, grabe, no? And si Lord, no, alam nyo, minsan, no, ito, na-experience ko na rin talaga to, no, na sometimes, no, si Lord, dadalhin tayo sa isang situation wherein, alam mo yung feeling mo empty-handed ka. May ganun ba? Di ba? Yung feeling mo, Lord, para sa akin pa ba to? Bakit ganun? Bakit parang mag-isa ako? Bakit ginagawa ko naman yung part ko, pero parang walang nangyayari? Bakit ganun, Lord? 'Di ba? Pero, alam nyo kaya pala ganon? That's why nilalagay ka ni Lord sa isang situation na feeling mo you're empty-handed. Para, once na nakuha na natin yung victory, once na nag-succeed na tayo, no, alam mo na hindi ikaw yun. It's actually the Lord. Na lahat yun, si Lord. Wala kang pwedeng i-claim na ang galing ko kasi. 'Di ba? Alam mo lahat ng blessings na meron ka, kung ano man yung meron na binibigay sa atin, alam natin na kay Lord nang galing, no? So, tinuturuan lang pala tayo sa mga ganong situation, no? And of course, kapag ka ganon, once na meron na tayo yung victory or nag-succeed tayo, or may mga achievements tayo, no? Ito po, no, wag nating kakalimutan to always give thanks with a grateful heart. Sabi nga, 'di ba, i-practice natin yung attitude of gratitude, no? So sa lahat ng bagay, alam nyo,
mahirap pa niyan, may mga challenges man, kung ano man yung kinakaharap natin, no? Always practice na tingnan natin, count your blessings, no? Maging grateful tayo. So sa totoo lang, no, napaka-bless nyo po. Kasi yung mentor nyo, sa kabila ng lahat, no, sobrang sipag po talaga. Alam niyo yon, sobrang sipag. So sige, pasalamatan nyo po yung mentor nyo, no? Pasalamatan nyo yung angel mentor nyo na nag-invite sa inyo, nagdala sa inyo dito sa negosyong to, no, huwag mong kalimutan na maging grateful sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa angel mentor mo, wala ka dito ngayon kay I Am Worldwide, no? And of course, si Mentor Naomi, no, pasalamatan nyo rin. Kasi pwede naman po na hindi na siya mag-conduct ng mga ganitong trainings. And yet, no, talagang napakasipag po ng mentor nyo, no? So, huwag niyo pong kalimutan na maging grateful sa ating mga mentors, no? And ito, no, sabi nga dito, no, focus lang tayo lagi sa ating purpose. Ito, no, lagi nating naririnig, no, na trust the process, no. Lagi-lagi, sa lahat, no, lagi nating naririnig, no. Ito lang po, makwento ko lang po, no. Way back in 2013, we were actually at Universal Studios. And nung time na yan, ayan, para sa mga nakakaalam nung movie, Transformer, no, so tinitingnan-tingnan ko lang si Bumblebee. Si Bumblebee yan eh, no? Nagpi-picture lang po tayo kay Bumblebee. So I was with my family, nagpi-picture kami. Sabi ko, wow, ang ganda naman ni Bumblebee. Gustong-gusto ko. Tama ba? Kasi sikat na sikat si Bumblebee eh, nung lumabas yung Transformer, di ba? Tapos amaze ako, pagpunta ko po sa Pilipinas, sabi ko, ay, ang galing naman. So sa office, so merong Bumblebee. First time ko pong nakakita ng Camaro. Sabi ko, wow, ang ganda pala. 'Di ba? Kasi ito, tingnan niyo po, may harang yung sa Universal Studios. Syempre, ito na nakita ko sa IAM, 'di ba? Syempre, up close. Pwede mong hawakan. 'Di ba? Pwede kang makisakay. Sabi ko, wow, ganito pala yun. 'Di ba? Kasi tinititig-titigan ko lang yan eh. So, nagpapa-picture lang po tayo, no, sa mga oras na yan. And then, there was a time, no, na nag-park sa office, sa main office, puro pula na sports car. And I remember, kasi meron pong, kung sa mga nakaabot na mahahalata ang edad natin, no, merong commercial dati sa Fita. Sports car, yung red. Di ba? Eh, nung mga oras na yun, bata pa ako noon, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng sports car. Di ba? So, nung nakita ko siya sa IAM, sabi ko, grabe, ang ganda ng sports car. Tapos, kulay pula. So, nung naging car achiever tayo, ang binili ko pong kotse noon ay pula. Bakit? Kasi gusto kong i-feel na naka-sports car. Sabi ko, kasi gusto ko pag nagkaroon ako ng sports car, gusto ko talaga red. Pero dahil hindi pa afford, i-feel ko na lang po na tuwing sasakay ako dahil red yung ating kotse, feel ko po na feeling ko naka-sports car din ako. Oh, ayan, no, yung talagang kiniklaim mo, no? Feel mo na kahit wala naman, no? And true enough, no? Grabe, no? Pwede pala na maging isa din tayo sa sports car achiever. And yung dati na visualize lang natin, pwede palang magkatotoo. Dreams do come true pala, no? Pwede rin palang mangyari sa isang simpleng tao na kagaya natin, nangarap lang, and yet pwedeng magkaroon din pala ng sports car. And ito po mga mens, no? Nakita niyo po yung video kanina. Sa totoo lang, hindi po ako marunong mag-drive. There was a time na isa si Mentor Naomi, sa ini-interview ko, Mentor, paano ka nag-drive? Paano ka natuto? Pero nung mga oras na yun, hindi pa rin po talaga ako nag-drive kasi takot na takot talaga ako. So currently, meron akong ngayon pa lang po talaga ako nag-aral mag-drive. So ngayon po naka-student license pa lang ako. Pero kanina po sa video, lahat po yon ako po yung nagda-drive. So nakakatawa po, no? Not to brag, pero nakakatawang isipin na ang pinagpa-practicean ko ngayon na i-drive is yung Camaro, 'di ba? Sabi ko, grabe naman si I am, no? Parang sobrang big deal, sobrang imposible, no? Pero pwedeng mangyari sa'yo. Grabe naman si Lord sa buhay natin, no? Sabi ko, nakakatuwa naman, no? Yun nga lang, talagang sa sports car pa talaga nag-practice, no? So ngayon po, tinatry na natin na ma-drive yan. And may mga times na ako na rin po talaga yung nagda-drive. Yun nga lang, hindi pa pwede mag-isa. Kailangan magkaroon pa ng
license talaga, no? Pero again, thank God, no, sa mga ganyang bagay, no? So ito na lang po, no, before I end, no? So I just want to remind na very important, of course, no, yung mindset, yung skill set, and the heart set, no? So baka mamaya, di ba, attend ka ng attendant training, natutunan mo na, isa ka na sa mga magagaling na speakers, okay naman yung heart mo, 'di ba? Marami kang gustong matulungan, pero baka mamaya yung mindset mo, no, baka may kulang pa. Baka hanggang ngayon, iniisip mo, no, na example, yung rank. Baka iniisip mo na yung rank, para lang sa kanila yan. Saka na ako mag-rank up kapag ka malaki na yung team ko. Baka may mga ganun pa, no? O kaya, sila na lang, sa kanila na lang yan. Yung mga top na lang yan, okay na ako dito. 'Di ba? Itama natin yung mindset natin. So again, no, dapat ito yung dapat ito yung kauna-unahan na tinatama natin, no? So lahat po 'yan. So hindi naman pwedeng yung mindset mo ang taas as di mo na inaral yung skills. Hindi din pwede na hindi ka na kumbaga parang pera-pera na lang yung inisip mo, no? Kailangan yung heart set mo tama din. Okay ba 'yon? So syempre, sabi ko nga kanina, 'di ba? Focus on your purpose, 'di ba? Balikan mo lagi yung purpose mo, balikan mo yung deepest why mo, 'di ba? Bakit nga ba ginagawa ang negosyong ito? And of course, alam nyo, lahat ng ito nangyari dahil meron tayong team na nakasama, no? Meron tayong team na kakampi natin, nagtiwala sa atin, di ba? Kasama natin. So, i-appreciate natin na meron tayong, actually, yung team natin, no, eventually, mga naging kapamilya na rin natin, no? So, let's appreciate that. And of course, ito po, no, gusto ko lang iwan sa inyo, no, isa sa mga Bible verse ko po, no, in my life verse, no, na therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours, no? Kaya ask, believe, and receive. Ipag-pray lang din po natin na isang araw, tayo rin, no? Kung ano man yung mga achievements na meron yung mga mentors natin, pwedeng-pwede rin tayong magkaroon. So sabi nga dito, no, alam ko paulit-ulit narinig nyo na to, no, pero paulit-ulit ire-remind po tayo, no, na si Lord, 'di ba? Ang ganda ng plan sa buhay natin. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 'Di ba? Lagi nating i-remind yung sarili natin, no, kung ano yung plan na gusto bang ibigay sa atin ni Lord. And of course, with that being said, no, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong time. Thank you so much, Team Conquerors. Again, my name is Rachel Eugenie Francisco Palomo. I am Dream Team 001, proud agent of hope, and I am worldwide. Thank you so much. To God be the glory po. Wow, thank you very much, Mans Rachel. Napakagaling naman ng testimony nyo. It's very encouraging po. Pero before that, we will have picture taking po muna. Mens, sino nandito? Si Ayun. Mens Elvira. Sige po, Ate Mens, ako na po Ay, ka na lang, Mens Mark. So ayun, so bago po ako mag-picture, so pasalamat po muna ako kay Mentor Rachel. So ang dami pong na-inspire na naman dito ngayon. So ang daming learnings and wisdom, no? So isa sa mga natutunan ko na take away ko, so sinabi niya kanina na if you want to be successful, so find someone who has achieved the result you want and copy. So ikopya natin sila and yung achievement nila, so makukuha din natin. So parang ako kasi nung empleyado ako, mga mentors, so factory worker, hindi ko din po doon nakita kasi yung gusto kong result eh. So dito lang po sa I Am Worldwide, dito ko nakita yung mga magagandang result na na-achieve nila. So ang kagandahan din dito, pwede natin silang makopy. Kasi yung mga mentors natin dito, mga top mentors, all out sila sa pagtuturo sa atin. So kaya ma-achieve din natin kung ano yung na-achieve din nila. So kukopyahin na lang talaga natin and gagawin na lang natin. Yung po yung isa sa mga na-take away ko. And yung sa rank up is the key, no? So kasi sa rank up talaga, dyan talaga natin ma-unlock din yung mga kitaan natin, di ba? So unang-una na doon ah, yung residuals, ano ba yun? Yung sa ULC. So yun, ma-unlock natin yun. So ayun, thank you so much po, Mentor Rachel, sa napakaraming learnings, no? So picturean ko po muna kayo, dalawa na po kayo ng Mentor Belinda. Ayan, so. So peace sign po tayo, mga mentors. Ayan, so ang gaganda, no? So 1, 2, 3, smile. Okay. Si Mentor Rachel naman po. Okay, so one, wait lang. 1, 2, 3, smile. Okay.
So, gallery review. Sa mga kaya po mag-open cam, pa-open cam na lang po tayo para maganda po tingnan. So, ayan, complete po tayo ngayon sa first slide. 1, 2, 3. Papisahin po ang mentor Rachel. 1, 2, 3, smile. Okay, so second slide. So, ang ganda no. So, hanggang 3 slide po tayo. So, dito. So, ay may mga naka-open cam pa din. So, 1, 2, 3, smile pa din po. Okay. So, last slide na. So, wala na mga naka-open cam. So, balik po sa'yo, Mentor Belinda. Ayun. Ayan, okay na po, Mentor Belinda. Sige po. Mr. Rach, pwede po kami mag-question sa Sure inyo, po, kahit mga dalawa. mentor. Sige po, mentor. Sino po ang may gustong itanong kay Mentor Rach Hangrak? Nandito siya. Take advantage na po natin. In progress. Meron po ba? Ako na lang po muna magtanong. Men's Rach, alam ko marami kang pinagdaanan. Since nag-start ka sa IM, ang dami na attrition. Pero paano mo binalik yung mindset na kahit ano mangyari, gagawin ko ito, ganyan. Tapos nag-pandemic pa, lahat-lahat na, ang dami. Paano nyo po naibalik? Paano nyo naibalik sa magandang sitwasyon? Ayan. So usually yan din talaga yung ano no, yung tanong natin no, 'di ba? Ako din tanong ko din yan dun sa iba dati, 'di ba? Yan din yung number one na tinatanong ko sa mga mentors no. So sa akin po sa situation ko ay yung experience ko po kasi parang I was left without a choice. Bakit? Kasi nung time na yon, it was pandemic. Hindi po ako makalabas, wala akong alam gawin, hindi ako makapag-abroad. Kumbaga parang wala kang choice, nasa bahay ka lang. So parang nakita ko lang po talaga si I Am. Tapos parang naisip ko lang na what if gawin ko kaya ulit si I Am Worldwide. So parang yun lang po talaga yung nasa isip ko. So sa amin, ang isa sa challenge po actually sa amin is yung attrition na nangyayari sa akin. Ito po hindi lang po sa baba nangyayari, pati sa taas. Oh, 'di ba? Usually, yung sinasabi natin, attrition, yung mga members lang natin, no? So, sa amin, ang medyo challenge po is na-attrition din po ako, pati yung mismong mentor namin, isa-isang nawawala. 'Di ba? So, doon ko na-realize, sabi ko, nako, grabe pala, no? Ang pinakang mahalaga pala, whenever na na-experience natin yung attrition, ang pinakamahalaga doon, kahit na na-experience natin yun, and I tell you, no, akala mo na-experience mo na tapos na, mangyayari pa ulit yan along the way. Lagi pa lang may ganon, 'di ba? Lagi pa lang may mga na-attrition kasi hindi naman lahat 'di ba? Hindi naman lahat talaga mag-stay 100%. Hindi naman talaga nangyayari yung ganon, no. Pero meron at merong natitira. Ang pinakang importante lang diyan is yung ikaw mismo. 'Di ba? Kumbaga mawala na yung lahat pero make sure ikaw mismo na iiwan. 'Di ba? Kasi sa case ko po, yung mga mentors ko, mga top mentors ko, lahat po sila nawala na. Literal na iwan na po kami. Literal po to literal talaga. Kumbaga wala na kaming mentor na nasa taas namin, 'di ba? So sa case ko, wala po akong mentor na mapagtanungan, wala akong makausap, 'di ba? Wala akong malapitan, 'di ba? So wala akong mahihingan din ng tulong, 'di ba? Alangan naman pong kulitin natin si Pres at si VP, 'di ba? Pero ito po no, sobrang grateful ko kasi sa I Am Worldwide napakaganda ng kultura na meron tayo. Bakit? Kasi kahit hindi mo ka-team, pwede mong tanungin 'yan. Pwede mong lapitan. Parang tayo po dito, 'di ba? Hindi naman po tayo magkaka-team. And yet, 'di ba? Willing to share po yung mga mentors. So sa akin siguro nung time po yun no, na nadadown ako, alam niyo po, ang kinapitan ko lang po talaga noon kung tinatanong niyo, paano ba na ibalik? Prayers po.
Nag-pray lang po talaga. 'Di ba? Parang sabi sa akin ni Lord, sige lang, i-go mo lang, ituloy mo lang 'yan. 'Di ba? You're on the right track. Kahit napakiramdam ko talaga parang lahat na ng bagay kontra, parang lahat na ng bagay hindi naman naka-aligned, 'di ba? Minsan may ganun eh, feeling mo hindi naman aligned, anong gagawin ko, 'di ba? Pagka gano'n, sabi nga 'no, alam niyo lagi paulit-ulit 'no, ang ginawa ko lang po no'n, sabi ko nga po do'n sa sharing kanina 'no, trust the process. Naniwala lang ako na part po ng proseso kung ano man yung pinagdadaanan ko. And nung time na yon, nakafocus lang po ako sa kung ano ba yung purpose ko. Kasi kung pera-pera lang, bibitawan ko na po. Wala pa akong kinikita. There was a time na wala naman kaming income. Pero puyat na puyat, pagod na pagod. Tapos wala ka pang mentor na katulong. Wala ka man lang makausap, mga mentors. Alam mo, kung isa ka sa mga nandito ngayon, tas alam mo, ikaw may mentor ka na chat mo, naku, i-chat mo na right now. Magpasalamat ka, mag-thank you ka. Kasi sa case ko, di ba minsan gusto mo lang namang maglabas, di ba? Gusto mo lang namang magkwento minsan sa mentor mo. Gusto mong magtanong. Mentor, paano bang approach dapat? Mentor, ano bang mali sa ginawa ko? Mentor, ano bang dapat kong gawin? Ano bang desisyon ang dapat, 'di ba? Napaka-bless mo if isa ka sa may mentor na mapagtatanungan, 'di ba? Kasi hindi naman pala lahat may ganun. So sa case ko wala pong ganun, no? Pero again, blessed pa rin tayo kasi maganda ang culture ng I am worldwide. So ayun po no, I hope nasagot ko po yung tanong, Mentor Belinda. Ayun lang Oh, po. sobra-sobra po. Napakadaming lessons na natutunan. Talagang ako din po yung direct mentor angel ko, hindi siya ma-attend ng mga mentoring trainings, pero sabi ko, ako gusto ko eh. Gusto ko. So, blessed naman po ako, nandyan sila Mentor Edward, Mentor Naomi, at ang Crosslines, ang dami pong, totoo po, mababait po ang kahit hindi natin ka-team, miski sa amin po, mga Crosslines, tumutulong andyan sila Mentor Normelin, na tumutulong sa bawat isa, nag-encourage. Sige, sino pa po ang may tatanong kay Mentor Rachel, kay Mentor Rach? Wag niyo po hayaan na nandito siya, no, wala tayong tanong. Hello po. Ay, Mens, Mother Mens. Yes. Ayan, ako na po, no? Ayan, so thank you so much, no? Ano na rin po ako, magpasalamat na rin po kay Mentor Rich, kay Mentor Rachel, no? Kasi grabe yan. Dito, sobrang busy niyan, pero blessed tayo kasi na-accommodate yung conquerors, no, sa schedule niya. And eto na, meron akong tanong kasi kanina nabanggit ni Mentor Rachel no, na mahiyain pala siya, no. Hindi na lang po halata ngayon, no. Pero kasi minsan yan po yung laging sinasabi ng mga mentors na hindi ko kaya, mahiyain kasi ako, baka hindi to para sa akin, hindi ko to linya, lalo dun sa mga bago. Minsan kasi yun yung mindset na baka hindi to sa akin, o kaya sige, itry ko muna kahit mga 6 months pag hindi naging okay, hindi to para sa akin yung mga ganun. Ano yung mga advice mo sa mga ganun, Mens? So, ayan no, isa lang naman po no, I'm sure lahat naman po tayo dito meron ding work. Kung hindi man I am worldwide, meron tayong work, di ba? It's either employed tayo or baka may ginagawang business, tama ba? So, sa lahat naman, parang ang na-realize ko lang naman doon is, sa lahat naman ng gagawin mo, di ba? Hindi naman lahat alam mo once you start. Like, nung time po na nagpunta ako sa Singapore, no, parang looking back, hindi ko rin naman alam what are you supposed to do? How am I gonna deal with people? Lalo na iba't ibang lahi yung kasama. 'Di ba? Pero eventually, inaral. Eventually, natutunan, 'di ba? And again, mahirap siya for someone na mahiyain like me. Kasi sa IAM, mag-a-approach ka ng tao. 'Di ba? Pero, yun po kasi yung sinasabi sa training eh, 'di ba? So attend ng training and doon mo nare-realize na kailangan pala mag-approach ka ng tao, 'di ba? Bakit? Kasi kung lahat, kumbaga kung parang ano ko, kung magi-stay ako na mahiyain, eh marami rin naman na nag-start mahiyain lang din. Pero naging top mentor, 'di ba? Na marunong mag-talk, nag-a-approach ng tao, nag-handle ng team. So kung mahiyain ako, paano ko i-handle yung team ko?
'Di ba? Kawawa naman yung team. Yun yung nasa isip ko noon. Kawawa naman yung mga tao na nagtiwala sa akin. Mukha akong ewan pag ipapakilala nila ako tapos nahihiya ako na ako magsalita, 'di ba? Lalo na sabi ko nga, wala naman akong ibang mentor pa na ipapakilala. Wala akong mentor May na pwede kong hatakin, 'di ba? Wala akong mentor Naomi na pwede kong ituro, pwedeng siya yung mag-talk para sa akin. So para sa akin lang, ganito po kahit ano namang industry yung gawin natin, pag-aaralan naman natin we will go through with the process. And isa sa process na kailangan mo na kumbaga, kailangan harapin mo is yung makonquer mo yung pagiging mahiyain. Isa kasi yan sa mga limiting beliefs, 'di ba? Isa yan sa mga kumbaga yung fear, 'di ba? Masyadong nag-overthink, no? Kaya nahihiya, no? Malamang mga yan, mga S or C, 'di ba? Sa disc personality, no? Pero kaya nga natin inaral yung disc personality. Sa totoo lang, mentor, maniwala kayo o hindi, no? Actually, wala po akong I. 'Di ba? Para sa mga familiar ko ano yung disc. Wala akong I, sobrang baba. 1.2 points. Ganun lang po yung I ko. Pero I'm very intentional sa mga ginagawa ko para at least, 'di ba, whenever na nandyan na, may mga leaders tayo or I need to approach someone, kailangan ko siyang ma-overcome. So again, ano ba yung ma-advise natin dun sa mga kagaya ko na mahiyain din, no? Again, practice lang po. Sabi nga, 'di ba, practice makes progress. So hanggang sa unti-unti, masasanay ka din naman. 'Di ba? Ganun lang din naman yung ginawa ng mga mentors natin. So for me, i-practice lang po. Pag hindi mo sisimulan, walang mangyayari. And laging sinasabi dito, no? Alam nyo, yung isang simpleng bagay, example, pag-approach ng tao, hindi mo magawa, paano pa yung pagyaman? So parang yun yung tumatak sa akin, di ba? Simpleng pagsabi ng I am next, hindi mo daw magawa. Paano ka payayaman? Sabi ko, ganun pala yun. Di ba? Kung di ako mag-approach ng tao, lagi ko sasabihin, mahiyain ako. Lagi mag stay na yung self-limiting belief ko na hindi ko kaya. 'Di ba? Paano kung magkakaroon ng achievements na meron yung iba? 'Di ba? So, kumbaga, ano lang din po, kumbaga, again, practice lang, 'di ba? Training, 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 training. And then, syempre, pinakamahalaga sa training, yung application. 'Di ba? Baka mamaya nagte-training tayo. Sinasabi nung trainer, sinasabi nung speaker, nagbibigay ng mga tip, pero ni isa, wala ka man lang na-apply. 'Di ba? Sayang. Sabi nga, 'di ba, applied knowledge is power. I-apply mo yung knowledge mo. So, ganun lang po yung ginawa natin. Ino-observe ko yung mga mentors, pinapakinggan ko kung ano yung mga sinasabi ng mga mentors, and eventually, hindi man lahat, hindi ko man makuha, pero kahit papano, kahit isang bagay doon, ma-practice ko po, magawa ko, 'di ba? Okay na. Tapos sa susunod, i-improve mo uli. So yung pagiging mahiyain na open up na po. Alam niya, ito po, isa sa tip na mabibigay ko, kung mahiyain ka, simulan mo sa mga mentors. 'Di ba? Hindi po ako marunong mag-approach ng tao, pero sa I Am Worldwide, ina-approach ko po yung mga mentors. Yung mga cross lines kapag nakikita, ina-approach ko po sila. 'Di ba? So ako po yung nag-a-approach, alam niyo, kinakausap ko, kinakamusta ko, 'di ba? Tapos minsan nagre-request ako, "Mens, baka naman pwede magpaano ako sa iyo, magpa-mentoring." Kumbaga pwede kang mamiso, 'di ba? Humingi ka ng advice. And then marirealize mo, hindi ko naman close yung mentor na yon, pero nakausap ko. Uy, success. Oh, 'di ba? Oh, unti-unti. Sa totoo lang pinagpraktisan ko talaga I am mentors. So pag nasa Burger King ako, pag nasa McDonald's dati, no, kung sino makikita kong mga mentors, nilalapitan ko talaga. Lalo na kunwari, maaga ako doon, wala pa yung guest ko, or wala pa yung mga leaders. Alam mo, isa-isayin ko yung, "Mens, kamusta ka na? Uy, Mens, galing naman. Paano niyo po ginawa yung ganito, ganyan?" Or minsan nagsiset po ako ng schedule. Through that, kahit nahihiya ako, nag-a-approach. So eventually, sa prospect, sa mga leaders, natutunan ko na, nabe-break na siya unti-unti. So ayun lang po. Ayun lang, mentor! Thank you, Mens. Thank you very much, Mens, Rach. Maraming salamat. Siguro po at this time, meron kaming ipipresent sa inyo, Mens Rach, Mentor Mark.
Mentor Mark. Friends, ika na po mag-share screen. Ay, teka. Ano ba? Hindi ko masyadong ano. Ayan. Ayan na si Mentor Mark. Thank you, Mentor Mark. Mentor Rachel, meron po kaming bibigay sa inyong certificate of appreciation. Palakihin ko lang po. This certificate presented to Rachel Palomo, sharing her valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker in Conquerors, given this August 8, 2024, given by Conquerors, founder, Naomi and Mark Manalansan. Thank you very much, Mentor Rachel, Mentor Rach. Maraming salamat po. Magpasalamat na po tayo kay Mentor Rachel. Mens Naomi, meron pa po ba? Pray po muna tayo tapos saka nga po pala. tayo magpasalamat. Pag-pray natin nga si pala. Mentor. Oo nga pala. O sige po. Ako na lang mag-pray. Let us pray. Our Father in heaven, thank you very much once again, Lord, sa blessing na binigay mo sa amin through Mentor Rachel. Thank you po, Lord, sa wisdom na binigay mo at knowledge na binigay mo sa kanya para maibahagi niya sa amin. Napakadami pong experiences niya, especially sa mga bago or kahit naman matagal na, yung ma-overcome namin, Panginoon, yung pagiging mahiyain namin at malagpasan po namin yung mga problema kasi po lalo na po siya hindi lang po pala sa baba, hindi lang po sa mga downlines, pati sa mga uplines, naging problema din niya, but nag-continue po siya because she knows na nandyan po kayo nag-guide sa kanya. Maraming salamat po. I pray that you continue to bless her and her team and all of us here, Lord, in this Zoom meeting. I pray for Mentor Naomi. I pray that you will continue to bless her also, Lord. Thank you sa example niya din sa amin and sa mga higher mentors pa po namin. Those who are sick, I pray for healing din sa kanila. And I pray, Lord, na you will continue to help us, Lord, do this business because we are not here by accident. We are here because you have a purpose in our lives. Maraming salamat po, Lord, and we give you back all the glory and the honor and the praise. In Jesus' name, amen. Pwede na po.